nangyari na po yung BICAM, first BICAM, na open live stream at pinagmamalaki po yan ng ating mga senador at congressman. Pero ang napansin namin, ako una ko napansin, sa kabila pa rin ng panawagan ng mga civil society orgs against po dito sa pondo ng MAIFIP, ngayon, na medyo nagulantang yata tayo ngayon dahil 51 billion pesos po ang pondo for MAIFIP, mas mataas compared sa 2025 budget at isa po kayo ang stand nyo against dito sa pondo para sa MAIFIP. Sinasabi nyo nga po na tigilan na yung patronage politics na yan. But now we're seeing na imbis na bumaba o alisin totally yung budget for MAIFIP, nadagdagan pa. Professor, ano po ang reaksyon nyo dito? Oo, nakaka-disappoint po yan, no? Kasi pag tiningnan po natin yung original proposal para sa MAIFIP, ito po ay nasa 24 billion. Pero itinaas pa ito ng House of Representatives to 49 billion pesos. At ngayong nag-BICAM sila, naging 51 billion pesos pa ito. Nakakalungkot po kasi itong sistema ng MAIFIP, ito po yung kailangan pang manghingi ng guarantee letter sa ating mga politiko bago makakuha ng tulong pangkalusugan. Ang posisyon po natin ay dapat binibigay na sa PhilHealth yung mga nararapat na pondo nito para yung mga kababayan natin hindi na kailangan pang mamalimos sa mga politiko para manghingi ng tulong. Kaya very disappointing po itong nangyayari ngayon sa Bicameral Conference Committee natin. Oo. Professor, may chance pa ba na mapababa po yan? Lalo sinasabi din ni Senator Ping Lacson na hindi ko pipirmahan yung budget niya. Number one, because of the MAIFIP budget and yung tungkol po doon sa Farm to Market Roads project or budget na kung di ako nagkakamali, parang aabot sa more than 30 billion pesos na. Yan din po, pinalaki din sa budget ng Department of Agriculture. Hanggang ngayon po, hindi rin pa rin sila tapos sa pag-uusap sa budget sa DPWH. So nakikita natin kung ano ba talaga yung tunay na intensyon ng mga politiko sa pagpa-finalize ng budget. Unfortunately po, itong sa PhilHealth ay parang tinapos na nila nung Sabado. No, at ang pinag-uusapan na nila ngayon ay sa DPWH. Unless patuloy tayong mag-ingay at balikan nila ang usapin na to, ang posisyon po natin dyan ay talagang dapat i-zero ang budget sa MAIFIP at ibigay yung pondo sa PhilHealth. Alam niyo po, madalas nating nadidinig yung 60 billion na pinapabalik ng Supreme Court. No? Pero ang malungkot po dyan, malinaw po kasi sa batas, magkano ba dapat ang ina-allocate na pondo sa PhilHealth? Yan po ay may malinaw na fixed share mula sa ating sin taxes. Ng mga nakakaraang taon, hindi rin po nila binibigay yung share mula sa PCSO at PAGCOR at malinaw din po ang mandato ng batas na dapat ay i-cover ang lahat ng premium ng mga indirect contributors na umaabot sana yan sa 147 billion pesos. Pero kung titingnan nyo po, ang ina-allocate lang nila sa PhilHealth ngayon ay yung nilagay nilang initial subsidy na 53 billion, hindi pa nga itutugma sa kung magkano ba dapat ang binibigay ng naayon sa Sintax at yung supposedly 60 billion na binabalik na pondo. So kulang na kulang po ang pondo ng PhilHealth, hindi lang para taasan yung benefisyong nakukuha natin kung hindi at the minimum pati yung pag-cover ng mga indirect beneficiaries, no? Siguro po ang kailangan nating tuloy-tuloy na panawagan dahil yan po ay automatic appropriation ay yung presidente i-veto itong MAIFIP na to dahil hindi naman dapat talaga namamalimos ang mga taong bayan ng tulong mula sa ating mga politiko. Okay.